Makalipas pa ang ilang oras ay unti-unti na rin si Danica na nakarecover. Ipinakilala ni Sandro ang mga taong naroon, Zane and Selena, and Ezekiel and Hannah na una na nitong nakilala. 10:00 ng gabi na magsiuwian ang mga ito, naiwan si Sandro para bantayan ng dalaga. Doon lang niya napagkaabalahang kumain ng masigurong ligtas na si Danica. Kinabukasan ay muling dumalaw ang ina ng malamang nagkamalay na ito. Armida hugged her and cried at her shoulder. Humingi ito ng tawad sa mga nangyari. I will wait for you at our house, Danica. I already told Sandro na doon ka iuwi para doon tuluyang magpagaling. Sa tingin ko'y hindi naman gugustuhin itong anak ko na mawalay pa sa'yo. Natatawang wika ng ina. Ngumiti naman si Danica na ikinatuwa niya. Maayos ng kalagayan niya at maayos ng sitwasyon nilang dalawa sa pamilya niya. Kahit ang ama ay aprobado ang relasyon nilang dalawa, wala na siyang mahihiling pa. Nang makaalis ang ina ay muli itong humiga sa kama na tila nahahapo. Alam ni Sandro epekto pa rin yun ng gamot na iniinom ng dalaga para sa mabilis na recovery nito. Mamamatay yata ako sa sakit sa puso sa'yo, sweetheart. Mula nang mahalin kita'y lahat na yata naramdaman ko na. Sakit, takot, pangamba, saya at kung ano-ano pa. I'm glad you finally admitted that you love me. Akala ko'y mananatili na lang akong secret affair mo. Ngumusa ito bagamat nakangiti. It's your fault, sweetheart, if you told me that Marco is your father. Sa bahay na kita dinala mula pa nung una. At hindi sa kondo ni Ezekiel. You know he's my father? Gulat na tanong ni Danica. He was here yesterday. Sinabi niya sa amin kung paano at kung bakit nanatiling lihim ang lahat. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ka pumayag sa lahat ng iyon. Nung lumapit ako sa kanya ang gusto ko lang ang makapagtapos ng pag-aaral. Suntok sa buwan yon dahil hindi ko alam kung kikilalanin niya ako bilang anak. Sa kalaunan natutunan ko na rin siyang mahalin bilang ama. Kahit hindi ko naman siya nakilala habang lumalaki ako. But since I am illegitimate, hindi na ako naghangad ng higit pa roon. Sapat na ang pinag-aral niya ako at tinanggap bilang isang anak. I can't believe you were forgiving and generous that much, Danny. May karapatan ka sa kung ano ang meron si Marco. He is old Jan, yet he wasn't happy. His wife has a heart problem and Bea has a drug addiction. Ano pa bang mahihiling ko? Kahit salat ako sa material na bagay ay masaya ako. The only time that I regretted for not being rich was when you and Bea got engaged. Kung kaya ko lang makipagsabayan ng yaman ay hihilingin kong ako ang piliin mo. I chose you, sweetheart, 100 times. Even you wanted to turn your back at me. I can't imagine my life without you by my side. Thank you, and I love you, Sandro. When are you going to call me sweetheart? Tila pagalit ni Sandro na sabi. I love you, sweetheart. Ulit nito at yumakap sa kanya. Pagkuha ni kumala siya at muling tinanong. Bakit hindi ka lumaban kay Bea? Hindi man kayo magkapareho ng lakas pero hindi mo dadanasin ng ganun kung ipagtanggol mo sarili mo. And mama could help you stop her. Matagal to bago sumagot. First, Bea is my half-sister at alam ko may pinagdaraanan siyang depression. Second, when I saw the woman beside her, I know she's your mother. Hindi ko gustong makita niyang isa kong basugalero o iskandalosong babae. Na sa unang pagkita namin ay nakikipag-away ako. Oh sweetheart, how could you be such a kind-hearted person? It's not being basugalero when you only want to defend yourself. Parang hindi ko gustong ihiwalay ka sa akin mula ngayon. May kumatok sa pinto at bumungad ang mukha ni Marco. Nakita niya agad ng pagbagsak ng luha ni Danica nang makitang ama. Is it okay if I stay here? Pabulong niyang tanong dito. I promise, I won't say anything. I just want to be beside you. Tumango naman ito sa kamuling bumaling sa ama. How are you, Danny? Hinawakan nito ang kamay ng dalaga at pinatong naman ni Danica ang isa pang kamay sa ama. I'm better now, Marco. Patawarin mo ko, anak. Dahil sa pagiging duwag ko'y nakompromisong kaligtasan mo. Ni hindi man lang kita naprotektahan. It's okay, hindi mo kagustuhan ng mga nangyari. How's Belinda? She's fine, napatawad na rin niya ako sa lahat ng ito. Bagamat nag-aalala siya kung nasaan na si Bea ngayon, hindi pa rin siya nahanap ng mga pulis. Tumango naman si Danica. Hindi ko akalaing ang dalawa kong anak ay nagmamahal sa isang lalaki. Wika nito't sandaling tumingin sa kanya.
But I have known that you two are in love with each other. Hindi ko na sana pinilit pa si Bea kay Sandro. Somehow we help her to become obsessed with him. She needs medical help, Marco. It's not too late for her. Tumango ang ama nito at sandaling nagpunas ng luha sa mata. Kung para kay Danica o para kay Bea ang luhang iyon na hindi ni Sandro alam. Can you call me Papa from now on? If it's not too much to ask Danny. Ngumiti si Danica sa ama. Sure, Papa. Yumakap muli si Marcos dalag at sandaling pinakawala ng kinikimkim na damdamin para sa anak. Muling naghilam ng luhang mga mata nito. Inaprobahan na ni Belinda ang apartment na dapat ay matagal ko nang ibinigay sa'yo. Hindi na kailangan, Papa, pagtanggi ni Danica. Wala rin namang titira doon ko sakali. Para sa Mama Sylvia mo o para sa magiging apo ko. Sa huli na papayag na rin itong tanggapin ng apartment na bigay ni Marco. Pagkalipas ng ilang sandali nagpaalam na ito sa anak at nangakong dadalaw muli sa kanya pag uwi nila sa mansyon. How are you feeling? Tanong ni Sandro sa dalaga na makaalis ang ama. Feeling better. Hindi ko akalaing darating ang araw na kikilalanin niya ako bilang isang anak. There's always a right time for everything, sweetheart. Tulad ng kung paano tayo nakakilala dati at muling pinagtagpo ngayon. Hindi ko rin nakalaing makikita tayong mulizan. Pinangako dati na hindi magtatagpong mga landas natin. Hindi ko alam kung anong iniisip mo sa akin ng mga panahon na yon. Niligalig mo ako, Danny. I searched for you pero ayaw ibigay ni Lizette ang anumang detalye tungkol sa'yo. Hindi ilang beses kong inasam na bumalik ka sa club para balikan ako. I want to, pero kailangan kong pairalin ng matinong kaisipan and you succeeded. Samantalang ako'y tila loko-loko na hindi ko magawang ibaling sa ibang pagtingin ko sa'yo. Kinuha ni Danica ang kamay niya at pinagsalikop ang mga daliri. Wala ako naging boyfriend, Sandro. Naiwan mo sa puso kong mga katangiang gusto kong mahalin balang araw kapag handa na ako. Pero walang nakapantay noon at hindi ko kayang magmahal ng iba. Then why did you keep pushing me away? Dahil ayoko malaman kung gaano kalit ang tingin mo sa akin pagkatapos kong magpabayad. When you offered me a secret affair, it only confirmed that you were not serious about me. Not serious about you? Really, Danica, pumayag pa nga ako kahit kahati lang ni Marco, hindi ba? Tila pagalit ni Sandro na sabi. I wanted to be a part of your life. Kahit kalahati lang nun ang kaya mong ibigay. Please understand, Sandro. Hindi madali ang mga pinagdaanan ko inseguridad. Ano pa nga ba, Danica? Kaya nga mula ngayon, hindi na talaga kita ihiwalay sa akin. Ayoko mag-isip ka pa ng kung ano-ano mula ngayon. You bet. Hindi na talaga ako hihiwalay sa'yo mula ngayon. And I demand you to marry me, Dr. Sandro Albano. Isang malutong na tawa ang pinakawala ni Sandro. Nakahanda ng kasal nating nakarati ka pa lang sa ospital kahapon, sweetheart. Mama and the rest of the girls in the family is preparing for it. We'll have the grandest wedding in few months' time. Grandest? Civil wedding will do, Sandro. Ayoko ng maraming bisita. Talk to your soon-to-be mother-in-law, sweetheart. Pero sa palagay ko'y hindi mo yun maaawat. Kinabukasan, inasikaso ni Hana ang release paper ni Danica at ng araw ding iyon ay lumabas na sila ng ospital. Sa bahay ng mga magulang ni Sandro ay naghihintay ang lahat para sa pag-uwi nila. May munting salo-salo na inihanda ang ina ng binata. At habang nasa hapagkainan ay nakumpirma niyang nakatakda ng kasal nilang dalawa, 6 na buwan mula ngayon. Pagdating ng gabi ay umuwi ng mag-asawang Zane at Selena, kasamang 2 anak ng mga ito. Nakatunghay si Danica sa mga bituin sa langit, habang nasa balkonahin nang yumakap si Sandro sa kanya at ipinatong ang ulo sa balikat niya. What were you thinking? Hindi ako makapaniwala na ako nandito at kapiling mo ngayon at hindi si Bea. Kumunot ang noo ni Sandro at sumeryosong mukha. I never imagined myself getting romantically involved with Bea. Kung hindi ikaw nandito ay wala nang iba pa, sweetheart. Tara na sa loob, malamig na dito sa labas. Mag-umpisa pa kami ni Mama tungkol sa mga detalye ng kasal. Bukas na kayo mag-usap, gusto kong matulog. 2 gabi na akong puyat, sweetheart. Kahit paakitin mo ako ngayon, hindi na yata uubra. Wika ni Sandro. Talaga ba? Isang pilyong ngiti ang pinakawala ni Danica at pinaglandas ang kamay sa mabalahibo niyang dibdib. Agad umahon ng init at antisipasyon, ngunit agad ni Sandrong inignora. Hindi naman humintong dalaga sa paglandas ng kamay sa dibdib niya. Pababa at mas ibinaba pa. Bago pa umabot sa boxer shorts na titinaas muli ang kamay sa dibdib niya. Don't tempt me, Danny. You two need to rest. Okay, lumakad to sa kama at hinubad ang robang suot. Agad umahon ng init sa katawan ni Sandro nang makitang manipis nitong pantulog. Humiga ito at itinaas ang kumot hanggang sa dibdib nito at nagpa siyang matulog.
Siya naman ngayon ang hindi mapakali dahil sa pag-iinit ng katawan, ngunit nagdadalawang isip kong gigisingin o hayaan na lang itong matulog. Sa huli ay ginising niya ito. Danny, kaya ko pala kahit na maging 3 gabi pa akong walang tulog. Akala ko ba'y antok ka na? Sagot ni Danica nang hindi pa rin siya nililingon. Iniharap niyang muli ito sa kanya at siniil na mapusok na halik. Binuhay mong muli ang dugo ko, sweetheart. I just ran my fingers through your chest. Ang dali mong bumigay, Sandro. Pansin mo ba? Sa club pa lang 2 years ago ay bumigay na ako, sweetheart. Kahit yata buong laman ng bank accounts ko noon may ibibigay ko sa'yo. Isang matunog na tawa naman ang pumuno sa silid na iyon. Kinabukasan, kailangan ng pumasok ni Sandro sa ospital dahil 2 araw na itong hindi nakapasok. Pag-uwi nito may dalang regalo itong inabot sa kanya. 2 maliit na kahon na ang isa ay nahulaan ni Danica na engagement ring. Ang isang kahon ay puti pero may pulang ribbon. Una niya minuksan ang kahon na pula at tumambad sa kanyang isang singsing. Agad kinuha ni Sandro at sinuot sa kanya. Hindi mo ba ako tatanungin ng, will you marry me? Kunyari ay may tampo sa tinig ni Danica. No, I demand you to marry me, Danny. I should marry you 2 years ago kung hindi ka lang basta na lang nawalang parang bula. Tila pagalit na wika ni Sandro ngunit alam ni Danica kang nagbibiro ito. Nagbago rin naman agad ang anyo nito at masuyo siyang hinagkan. I love you, my future wife. Ano naman tong isa? Open it. Pagbukas ni Danica kay isang susi ang laman noon. May kailangan pa ba akong buksan? Hindi ba't nakapasok na ako sa puso mo? Dinaan niya sa biro ang kagalakan. He never failed to show her gift. Nitong umagay may bungkus ng bulaklak pagising niya. I know at hindi mo kailangan ng susi para makapasok sa puso ko, sweetheart. Just 1 kiss and you'll sweep me off my feet. Look at the window. That's what the key is for. Ngumiti si Danica saka tumanaw sa bintana at nagulat na makita kung para saan ang susing yon. A Mini Cooper. You know I hate expensive gift, son. I know but your future husband aside from Drophead Gorgeous is also a wealthy man. Hindi ka rin mayabang, Dr. Albano. Tumawa to ng malakas saka siya hinapit at tinagkan sa noo. You are too generous to other people, my love. To the point that you forget what you deserve. Kaya ako nandito para punuan ang pagpapahalaga mo sa sarili na minsan yung nakakalimutan mo. How can you be so understanding? Since I met you, sweetheart. Hey lovebirds, Dr. Sullivan and his wife is here already. Wika ni Hannah mula sa nakaawang na pinto. Thanks, Hannah. Bea still missing, Danny. Naniniwala ko hindi naman nila tinatago. May warrant of arrest na siya, Zan. Kung pwede wag na lang natin ituloy ang kaso. I know this is hard for you because you want her to pay for what she did. Pero okay naman na ako and there are more reasons why I wanted to drop the case. Tulad ng, first, she is my sister and she is sick. Mas kailangan niya ng atensyong medikal kaysa ano paman. Pangalawa, baka makasama kay Tita Belinda. Sobra-sobra naman ang natanggap kong biyaya. I guess forgiveness doesn't hurt that much, does it? Isang malalim na buntong hiningang ginawa ni Sandro bago tumango. Minsan hindi ko maintindihan ang mga pamantayan mo sa buhay, Danny. Sometimes I wonder how do I deserve someone like you because we are meant for each other, my love. Tara na sa ibaba, naghihintay na si Papa. Pagbaba nila'y naroon din ang ina ni Sandro at narinig niya pinag-usapan ng mga tong nalalapit nilang kasal. Nang makita siya ng ama ay mabilis na sumalubong at mahigpit siyang niyakap. Masaya akong maayos ng kalagayan mo, iha. At muli humihingi kami ng tawad sa ginawa ni Bea. Wika ni Belinda. Wala ho kayong dapat na ihingi ng tawad. Kung mahahanap ho si Bea ay dapat ho siyang tuluyang maipagamot. Iaatras ho namin ang kaso sa kanya. Salamat, Danica. Naluluhang wika ni Belinda. Alam ni Danica na mahirap din ang pinagdaraanan nito ngayon lalo na't hindi pa nahahanap si Bea. Tara na sa hardin at nang mapag-usapan na rin natin ang kasal ng dalawang ito. Excited na wika ng ina ni Sandro na siyang laging abala sa preparasyon ng kasal. Bukas pa darating ang mama ni Danica para masukatan ng damit. Ang driver ng pamilya nang sumundo dito pero nagsabing ina na bukas pa ito makakaalis sa bahay dahil sa bayo ng mga gulay nito. Would you like to guess how expensive your wedding gown is? Mulong ni Sandro sa kanya habang papuntang lahat sa hardin, kung saan nakahanda ang munting salo-salo. Ayoko malaman, Sandro. Alam mong hindi ko makukontra si mama. You'll get used to it, sweetheart. You will marry one of the billionaires in the country. Nasaan yung drop-dead gorgeous? Tudyun niya. Hindi ko na sinabi, alam mo naman na, hindi ba? Tumawa siya ng malakas na ikinalingon ng lahat sa kanila. I didn't know your son is a conceited man, mama. Paano ba ako nagpa-oo nito?
Don't make stories, Danica. Ikaw ang lumapit sa akin at unang nagpakilala, remember? Napilitan lang naman talaga akong sumama sa'yo tapos ayaw mo nang humiwalay. Kumindat si Sandro at unirap naman siya. Hindi ka nag-iisa, Sandro. Kahit ako'y napilitan ding paaminin ni Hana para magpakasal sa kanya. Uwi ka naman ni Ezekiel na ikinairap ng asawa nito habang nagtatawanan ng lahat. How can you forget my story? Ako ang unang-unang napilitang magpakasal sa ating tatlo. Pagmamalaki naman ni Zane. Naku, magsitigil nga kayong tatlo. Nagpapayabangan kayo pero kapag iniwan kayo ng mga asawa nyo, para kayong mga batang uhugin na magsiiyak. Nagtawanan ng lahat sa sinabi ni Armida. Napuno naman ng masayang kwentuhan ang dinner at lahat ay excited sa pagpapakasal ng dalawa na gaganapin matapos ang 6 na buwan sa Albano Hotel. Are you ready, sweetheart? Tanong ni Sandro sa asawa na kanina pa paikot-ikot sa salamin. Do I look fine? Tila may pag-alinlangan itong wika habang nakatingin pa rin sa salamin. She was wearing a v-neck ruffled off white gown para sa 12 anibersaryo nila ng kasal. You still look stunning, sweetheart. Sa tuwing tinititigan kita hindi pa rin nawawala lahat ng pagtatangi ko sa'yo. And thank you for giving me wonderful children. Wika ni Sandro at saka siya siniil ng mapusok na halik. Bata pa naman si Danica at 38-5-old at kaya pa niyang makipagsabayan sa mga kabataan sa pagrampa sa runway. Nang makasal kasi sila ni Sandro ay nahikayat siyang mag-part-time sa modeling katulad ni Selena at Hana. Pagbaba nila sa hardin ay naroon ng buong pamilya at ilang piling kaibigan. Sinalubong sila ng palakpakan at yakap mula sa bawat isang naroon. Sandaling pumagitna si Sandro sa lawn at nagbigay ng munting mensahe. Good evening, families and friends. Thank you for coming tonight as we celebrate our 12 wonderful years as Mr. and Mrs. Sandro Albano. Ginagap niyang kamay sa asawa at masuyang hinalikan bago munting tino ng atensyon sa mga taong naroon. We have survived storms and God has given us 4 wonderful children. Cheers to more wonderful years together. Tinas ni Zane ang kupit at sumunod ng iba pang naroon. And to more successful Albano young men and women. Umupo sila sa isang pahabang mesa kung saan naroon ang mag-asawang Julio at Armida, Zane at Selena, Ezekiel at Hana, at ang ina ni Danica na si Sylvia. Naroon din ang mag-asawang Marco at Belinda at si Bea na nakahanap ng bagong pag-ibig. Gumaling na ito mula sa depression matapos ang matagal na panahong pabalik-balik sa rehab center. Time flies faster than we thought. Wika ni Ezekiel. Nathan and JC are now becoming like Zane when it comes to managing businesses. Si Nathan na anak ni Ezekiel at Hana at si JC na anak ni Zane at Selena ay unti-unti nang nahahasa sa pagpapatakbo sa iba't ibang negosyo ng Albano. Masayang nagsama sina Danica at Sandro at bumuo sila ng isang masayang pamilya. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.